at saka yung sa akin Oh, hi. So yun, salamat ako sa lahat, lalo na po sa inyo na nagtuloy-tuloy na po ako dito every Friday. Yun po. Amen. Saka sa akin pagbabaptize, dito po ako nakapunta. Salamat po. Amen. Hindi pa rin naman matatapos yan eh. Sabi ko nga sa kanya, ina-advise ko rin mga kapatid, lagi nyo rin mark sa sarili ninyo, sa inyo. Hindi yung lugar yung Dahil 11 years na po kami. Yes. Amen. Ewan ko nasaan yung isa. Pang 11th year, iniwan ka. Celebrate po namin later with Christian, me and Erwin. So, syempre, every day is a blessing. So, kung na-reach namin yung 11 years, it's much more blessings. So, may mga trials, but still we're going stronger and stronger. Amen. Amen. Hindi more stronger, baka maging ano yan, 3 na at 4 na kayo. Patagdagan pa ng isa. Salamat kapatid. At truly, isa rin to sa mga nakikita kong kung paano hinawakan yung pamilyang ito ng Panginoon. Yes. Si Christian, kung maalala ninyo, meron niyang sa dugo eh. So talagang totally, Lord's willing, talagang inalis na ng Panginoon, and yung mga sakit na nararamdaman niya is dahil na lang sa panahon. Pero matagal na na hindi bumabalik sis 1 year na. 1 year na. Amen. So yung sa dugo yata yun no. So claim natin patuloy sa Panginoon. And nakita naman natin yung bata paano. And lastly, Brother June, ikaw ang napapagitnaan ng dalawa. Brother June ba? June. Ikaw. June yun eh. June. Norberto naman. Una muna, nagpapasalamat ako sa Panginoon at nananatili ako ito sa gawain ito na ilang taon na. Simula nung ilan lang kami. Umabot kami ng ganitong taon at dumami ng nagdago. Tunay nga po, pangalawang buhay ko na ito nang buhat akong na-opera at nagkaroon ng Taga-alaga. Meron akong driver, si Brother Bob. At patulog ko siya. Yaya naman, Kuya June. Maganda naman yung yaya, Brad. Sila nag-alaga sa akin. More than 40 days. Naalala mo, binubuhat pa kita nung Brad. Hindi ka naman, Brad eh. Parang nadidelay yung natin dahil sa check up ko. At ngayon, nagpapasalamat ako at inawakan kayo ng Panginoon para sa
aking physical na at spiritual. Ganun pa man na yung pinapasalamatan ko ang daughter ko, nalungkot siya nung Christmas natanggal sa trabaho. Pero ngayon nakapasok na ulit. Amen. Mas malay pa siya doon sa... Ayun, no? At ayun na lang po at papasalamat ako sa Panginoon. Amen. Amen. Wala ba kayo napapansin kay Brad kung how he grown na? Yes. Kaya sa Amadas Hospital ko nagupit sa akin. Hindi lang naman hindi lang yung yung how you grow. No? So, people change for good, for better, and that's the truth, mga kapatid. We are worshiping God, and how we come in here reflects kung paano natin nire-respect ang ating Panginoon sa buhay natin. And very fortunate, marami nangyayari sa atin, mga kapatid. But on behalf na may announce ko, makausap natin din ang kapatid natin, si Brother Norberto. Ang kanyang pinagpipray natin yung tatay ni Brother Norberto. Very sad bilang sa atin na pumanaw na po yung tatay ni Brother Norberto. So let's pray for him and the family as well. And later kausapin natin si Brad or anything. Meron kang gustong sabihin, Brad? Magpapasalamat ko ako kay God sa ibigay niyo ng konting support na dito sa pag-hospital ng tatay ko. Saka nagpapasalamat ko kay God at binigyan din ako ng lakas sa nakaraang linggo ko na nagkasakit ako. Tapos yung pa ako ng disgrasya na naligan, sumakit sa mga lakas. At binigyan niya ako ng lakas na makapasok pa rin dahil wala kasing ibang mag-ano sa trabaho namin ngayon, kundi dadalawa lang kami sa site namin. Pero nakapasok pa rin ako kahit paano. Kaya pasalamat ko. Amen. Okay. So, sabi nga, lahat ng bagay, mga kapatid, this is the reality na meron tayong appointment sa Panginoon. This is a reality, mga kapatid. Everyone, kakatok sa atin ng Panginoon, anak, tara na. O kaya, pagka hindi anak, saan mapupunta? Yun yung reality, mga kapatid. And let us come to that kind of challenge para sa atin, mga kapatid. Ma-realize natin yung need to share the gospel and need ng buhay ng isang kaluluwa na tatanggap at mapupunta sa langit.